ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hinuhubog tayo ng mga pagsubok sa buhay na pinagdadaanan natin upang mas maging matapang at matatag. Magagamit nating armas ang mga naranasang yon para magpatuloy. Ikaw kabarangay, may pagsubok ka ba sa buhay na iyong nalagpasan? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Janet, 30 years old at nagtatrabaho bilang hairstylist sa isang salon dito sa Rizal. Araw-araw ay hindi nawawala sa pananghalian namin ang pakikinig sa Barangay Love Stories. Kaya nga nagkatuksuhan ang mga katrabaho ko na magpadala daw ako ng sulat sa inyong istasyon matapos nilang marinig ang kwento ng buhay ko. Naisip ko na wala namang masama kaya bakit hindi ko subukan. Kaya sumulat kaagad ako sa inyo at umaasa po ako na mapipili po ninyong i-ere. Umpisahan ko po ang kwento sa pamilyang kinalakhan ko. Lumaki ako sa magulong pamilya. Ang nanay ko po ay pinagsamantalahan ng tatay ko kaya nabuo ako. Noong 1 taong gulang ako ay naghiwalay sila at nag-asawa ulit si nanay. Nagkaroon ako ng 2 nakababatang kapatid at doon ko naramdaman na maitsapwera sa pamilya. Paborito ng nanay ko ang pangalawa kong kapatid at paborito naman ng stepfather ko ang bunso namin. Madalas akong tinutokso ng mga kapatid ko na sampid kaya nasasaktan ako, Papa Dudut. Hanggang sa natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Umalis ako sa bahay namin para humanap ng trabaho sa ibang lugar. Noong 23 years old ako ay namatay ang stepfather ko dahil sa aksidente sa motor. Nung nalaman yun ni nanay ay inatake naman siya sa puso na kinamatay niya rin. Hindi na ako nakatira sa amin pero ako pa rin ang naging punong abala sa pag-aasikaso ng burol nila hanggang libing. 2 taon lang po ang pagitan namin ng pangalawa kong kapatid, 21 years old siya noong panahong yon at may anak na. Yung bunso naman namin ay 23 years old at maagang nabuntis. Simula noon ay nagkanya-kanya na po kami ng bahay at buhay. High school lang ang natapos ko pero madiskarte naman ako. Nag-service crew ako sa isang fast food chain, nagtindera sa tindahan ng cellphone at accessories sa Mandaluyong bago ko nag-factory worker sa Pasig, Papa Dudut. Tuti, ano bang ginagawa natin dito sa motel? Ano pa bang ginagawa ng mag-couple sa motel? E di nagla-loving-loving. Ha? Ayoko nga. Anong ayaw mo? Ayoko. Hindi pa ako handa sa sinasabi mong loving-loving. Ay, paano hindi ka handa? Hindi ka marunong, ganon. Kasama na yun dun, pero… Pero ano? Basta, ayoko pa sanang may mangyari sa atin kasi hindi pa naman tayo kasal. Kung alam ko lang na sa motel mo ako dadalhin, sana hindi na ako pumayag na makipag-date sa'yo ngayon. Grabe namang pagiging KJ yan, Janet. Hindi ako KJ. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Paano naman yung nararamdaman ko? Sige nga. Ha? Yung nararamdaman ko ka ako bilang lalaki. Masyado ka kasing conservative na wala sa lugar. E ano kung hindi pa tayo kasal? Mahalaga pa ba yun? Oo! Para sa akin mahalaga yung basbas ng simbahan bago natin gawin yung ginagawa ng mag-asawa. Di na yun uso ngayon. Yung kasal muna bago maglalabing-labing. Lahat ng mag-boyfriend-girlfriend ginagawa na yun ngayon. Mga barkada ko nga nakailang beses na nakascore sa mga syota nila. Tapos ako hanggang kiss pa lang sa'yo. Wag mo namang ikumpara sa mga barkada mo yung relasyon natin. Eh kanino ko ikukumpara? Hindi ko alam. Yan yung sinasabi ko, na nararamdaman mo lang yung importante sa'yo. Hindi mo iniisip yung sa akin.
Alam mo ba na kapag nagiinuman kami ng mga barkada ko, pinagtatawanan nila ako kasi wala pa raw nangyayari sa atin. At nagpapaapekto ka naman sa mga sinasabi nila. Siyempre, maapektuhan ako. Sabihin na natin na nung una, hindi. Kasi nga mahal kita at nirespeto ko yung gusto mo na wala munang mangyari sa atin. Pero hanggang kailan? Ay, hindi ko alam. Basta hindi pa ako handa. Tuturuan naman kita eh. Akong bahala sa'yo. Hindi yun tungkol doon. Tungkol saan? Natatakot kasi ako mabuntis. Para yun lang. E di pananagutan kita pag nabuntis kita. Hindi ko kayo tatakasan ng magiging anak natin. Kaya huwag ka nang matakot. Halika nga, palik. Tuti, ano ba? Arte mo naman. Masyado ka pang OA. Pareho naman tayong nasa edad na para magpamilya. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Ikaw yung hindi makaintindi. Alam mo kung ayaw mo, bahala ka. Alis na ako. Teka, saan ka pupunta? Basta, malayo sa'yo. Iiwan mo ako rito? Bakit hindi? Wala naman tayong gagawin dito. Saka gusto kong pag-isipan kung may patutunguhan pa ba tong relasyon natin. Kasi kung wala, di maghiwalay na lang tayo. Huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal kita. Hindi mo ako mahal. Kasi kung mahal mo ako, ibibigay mo yung gusto ko. Mahal ko po si Tuti at ayokong mawala siya sa akin, Papa Dudut. Kaya naman ang gabing yon ay ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Nakilala ko ang boyfriend ko noong 25 years old ako at pareho kaming factory worker sa Pasig. Habang ako ay nasa production ay pahinante naman siya. Kahit magkaiba kami ng department ay hindi yun nakasagabal para pormahan niya ako. Gwapo si Tuti, malakas ang apil at matamis magsalita. Kaya siguro nakuha niya ang loob ko at pagkaraan lamang ng 2 linggong panliligaw ay sinagot ko na siya kaagad. Kaya lang 2 buwan nang naging kami ay natanggal po sa trabaho si Tuti dahil sa isang issue. Simula noon ay hindi na siya naghanap ng mapapasukan at umasa na lamang sa nanay at ate niya na merong pinapatakbong maliit na tindahan sa bahay nila. Matapos may mangyari sa amin ni Tuti ay naulit pa yon ng ilang beses. At pagkatapos ay nabuntis niya ako. Takot na takot po ako noon pero sinabi niyang huwag akong mag-alala kasi kasama ko siya. Nagtiwala po ulit ako sa kanya nang sabihin niyang pananagutan niya ang anak namin. Hindi nagtagal ay nag-decide si Tuti na iuwi ako sa bahay nila hanggang sa makapanganak lamang ako. Pero nakapanganak na lamang ako at mabilis na lumipas ang 1 taon ay hindi na kami nakaalis pa sa poder nila, Papa Dudut. Doon na nga po nagsimula ang kalbaryo ko sa kamay ng kanyang pamilya, Papa Dudut. Hoy Janet, bakit naman panay ka ng display dun sa labas natin? Kasama mo pa talaga yung apo ko? Siguro nakikipagchismisan ka sa mga kapitbahay natin doon, no? Hindi po. Pinapaarawan ko lang po si baby, ma. Pinapaarawan ka dyan? Doon pa talaga sa tabing kalsada kung saan nagkukumpulan yung mga chismosa nating kapitbahay? Hindi naman po ako nakikipagchismisan sa kanila. Aba dapat lang. Kasi ayokong pinagchichismisan yung pamilya natin. Nag-iinit ulo ko sa mga chismosang yan kaya dapat ayusin mo buhay mo. Huwag na huwag kang gagawa ng panibagong eskandalo. Kasi hindi pa nga halos namamatay yung usap-usapan dyan sa labasan tungkol sa pag-uwi niyo rito ni Tuti nung nabuntis ka niya. Opo, ma. Pasensya na po. Opo ma kapag nalalaman dyan. Kung alam mo lang kung gano'ng kahihiyan yung naranasan ng pamilya namin dahil sa'yo. Pero kasalanan naman po ng anak niyo kung bakit ako nabuntis. Ano ka mo? Kasalanan ng Tuti ko? Sinabihan ko siya na gumamit ng proteksyon pero hindi po siya nakinig. Magaling daw po siya o tapos nabuntis pa rin niya ako. Hoy Janet, hindi lang si Tuti yung bumuo sa batang yan. Baka nakakalimutan mong 2 kayo. Kaya wag na wag mong sisisihin yung anak ko kung ginusto mo rin namang bumuka ka nun. Kapal ng mukha nitong babaeng to, oh. Sorry po, ma. Ano pang magagawa ng sorry mo? Nangyari na. Sa susunod, wag ka kasing masyadong nagmamarunong. Palibasa wala kang kinalakihang magulang. Walang nagturo sa'yo kung paano rumespeto.
Siguro kinukonsinti ka lang ng nanay mo nung nabubuhay siya, no? Huwag naman po nating idama yung nanay ko. Nananahimik na po yung tao. Yung tanong ko, sagutin mo. O baka naman tama ako. Pinalaki kang bastos at walang respeto ng nanay mo. Hindi po totoo yan. Bakit ka naninigaw dyan? Hindi po ako bastos at may respeto po ako sa inyo. Kaya nga sa abot na makakaya ko, pinakikisamahan ko po kayo ng maayos. Kaya wag niyo naman pong sabihin na kinukonsinti lang ako ng nanay ko. At wag niyo naman po siyang pagsalitaan ng hindi maganda lalo na patay na siya. Hindi na naman maririnig ng nanay mo yung mga sinabi ko kasi nga patay na siya. Kaya bakit nagkakaganyan ka? Mauna na po ako sa inyo. Hoy, saan ka pupuntang babae ka? Doon po sa kwarto. Baka kasi gising na yung baby ko. Kita mo tong babaeng to? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap tapos tatalikuran mo na ako? Wala na po akong sasabihin. Opinyon niyo po yan tungkol sa nanay ko kaya wala na ako magagawa. Bastos ka talaga kahit kailan. Hindi po ako bastos. Kaya nga mas gusto ko na lang umiwas kasi baka mabastos ko pa kayo. Lalo lang kayo magalit sa akin. Ay, sana talaga hindi na lang ikaw yung naanakan ng anak ko. Ewan ko ba naman dyan kay Tuti? Sa dami ng mga babae na mas maganda sa'yo at mapera, ikaw pa talaga yung napili. Bulag talaga ang pag-ibig. Napakamalas naman niya sa'yo. Sa totoo lang parang mas ako yung minalas. Anong sabi mo? Wala po. Puntahan ko na po yung anak ko kasi parang narinig ko nang umiyak. Baka kabagin. Ay, nakakainis ka talagang babae ka kahit kailan. Papadudot mahal ko po si Tuti at ayokong mawala siya sa akin. Kaya naman ang gabing yon ay ibinigay ko sa kanya ang lahat ng tiwala at pagmamahal ko para sa kanya. Papadudot lahat ng pakikisama ay ginawa ko para sa kanyang pamilya. Ngunit nararamdaman ko na hindi ako gusto ng kanyang ina, Papadudot, sa paraan ng pakikipag-usap nito sa akin. Simula pa lang ay ramdam ko nang hindi ako gusto ng biyenan ko. Kahit na noong unang beses pa lamang na umapak ako sa bahay nila. Noong ipakilala ako ni Tuti sa kanya ay matalim na at masama talaga ang tingin ng nanay niya sa akin. Pero inintindi ko yon dahil sinong magulang ang matutuwa na nakabuntis ang anak niyang walang trabaho tapos inuwi pa sa bahay nila. Kaya nga kinabukasan ay nagsabi ako kay Tuti na babalik na lamang ako sa nirerentahan kong apartment. Pero sinabi niya na malaki ang matitipid namin kapag sa bahay na lamang nila ako tumira, Papadudot. Idagdag ko na lang daw sa panganganak ko yung perang ipangbabayad ko sa renta. Nakinig ako sa kanya kasi ayaw ko namang manganak ng walang ipon. Pero sinabihan ko rin si Tuti na maghanap ng trabaho. May mga nahanap naman siya kaya lang ay madalas na panandalian lamang siya sa mga napapasukan niya. Palagi kasi siyang nasisisante o kung minsan ay siya na yung kusang umaalis kasi tinatamad na siyang pumasok. Cesarean ako noong mga anak, nag 50-50 kami ng baby ko at malaki yung nagastos namin. Kaya naman kinulang ang ipon ko at humingi kaagad ng tulong si Tuti sa nanay niya. Pinautang naman po siya kaya nakalabas kaming mag-ina sa ospital kaya lang walang araw na nagdaan na hindi yon isinusumbat sa amin ng nanay niya. Patong-patong na po yung stress ko noon, Papadudot, kasi ako lang yung regular na kumakayod sa amin ni Tuti ng panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isa pa lamang ang anak namin pero pakiramdam ko ay dalawa na, Papadudot. At si Tuti po yung panganay ng mga panahong yon. Nagkasundo kami na siya muna ang magbantay at mag-alaga sa anak namin noong nakabalik na ako sa trabaho. Kaya lang ay mukhang napasarap na ang kinakasama ko kaya hindi na siya nag-apply. Katwiran niya ay mas gusto na lamang niyang maging taong bahay. Kaya lang ay mas doble ang pagod ko dahil pag uwi ko sa bahay ay inaasikaso ko pa rin sila ng anak namin. Tapos ay madalas pang may sakit ang anak namin kahit sinasabi niyang inaalagaan naman niya ito ng mabuti. Hindi ko na po alam kung paniniwalaan ko siya kasi nahihirapan na akong
pagkatiwalaan ng mga sinasabi niya, Papa Dudut. Hindi nga nagtagal ay nakabayad kami sa utang namin sa nanay niya. Yun yung ginamit nung nanganak ako. Kaya naman malaking luwag sa dibdib na hindi na nila yon isusumbat sa amin. Pero may isa pa po akong pangarap na gustong gusto kong matupad para sa amin ang pamilya ko. Kaya nga nagsikap ako lalo sa trabaho para makapag-ipon ng pera, kaya lang ay hindi pa po sapat ang kinikita ko para masuportahan ang pangangailangan ng anak ko. Ako lang kasi ang gumagastos para sa gatas at diaper niya. Tapos kapag nagkakasakit siya ay nauubos din ang ipon ko. Sinubukan kong sabihin kay Tuti ang sitwasyon at umaasa po ako na maiintindihan niya ang pinanggagalingan ko ng panahong yon, Papa Dudut. Be, massage mo naman ako. Masakit likod ko eh. Pagod ako. Masakit din kaya tong kamay ko. Sige na, saglit lang. Para minsan lang maglambing eh. Sige na nga. O dapa na. Yun! Lakas ko talaga sa'yo. Yan. Diyan. Sa banda yan. Masarap. Oo, solid ka talaga magmasahe. Ano ba kasing ginawa mo at sumakit likod mo? Ayun, binuhat ko maghapon yung anak natin kasi iyak nang iyak. Ayaw magpababa. Masakit din pala sa likod kapag lagi mong karga yung bata. Sana kasi umupo ka habang karga mo siya. O hindi kaya pinatulog mo para maibaba mo. Ayaw matulog eh. Kahit hikab na ng hikab. Di pa rin pumipikit yung mata. Ibang klase rin yung anak natin. Pero napatulog ko rin naman. Tapos ayun, inutusan pa ako ni nanay magbuhat ng mga order na soft drinks. Kaya masakit likod ko. Pati nga balakang ko. Dito? Oo. Aray ko naman, be. Dahan-dahan. Be, naisip ko lang. Wala ka bang planong bumukod tayo ng anak natin? Planong bumukod? Wala. Bakit ko naman maiisip yan? Kasi lumalaki na yung anak natin. Tsaka kailangan natin ng privacy. May privacy naman tayo rito sa bahay, di ba? Alin? Itong kwarto natin? Oo. Kaya bakit ko maiisip na bumukod? Palibasa, wala kang pangarap sa amin ng anak mo kaya ganyan ka. Aray! Bakit ka ba naman mahalo? Nagtatanong ka pa? Hindi ba halatang naiinis ako sa'yo? Halata, nananakit ka na nga eh. Maayos naman tayong nag-uusap kanina. Minamasahe mo pa nga ako tapos namalo ka na. Huwag ka nga sumigaw. Akala mo naman sobrang sakit ng palo ko sa'yo kung makapag-react ka dyan. Bakit ka ba kasi namalo? Kasi ayaw kong bumukod tayo. Oo! Bakit tayo bubukod? Maayos naman yung buhay natin dito sa bahay. Pag umalis tayo rito, gastos na naman pambayad sa renta. Kaya nga nag-iipon ako para may panimula tayo. Tsaka ikaw lang naman yung may gusto na makisiksik tayo rito sa bahay ng nanay mo eh. Hindi mo ba naririnig mga pasaring niya? Lagi niya tayong pinagsasabihan na masikip na raw tong bahay nila para sa atin. Bahay ko rin naman to Kaya may karapatan ako rito. Di mo talaga ako naiintindihan. May anak na tayo, kaya dapat nakabukod na tayo. Mahirap nga bumukod. Ikaw yata yung di nakakaintindi. Ang sabihin mo natatakot ka lang. Bakit naman ako matatakot? Sige nga. Kasi batugan ka. Anong sinabi mo? Totoo naman eh. Sino sa atin na nagpapasok ng pera sa pamilyang to? Sino sa atin yung nagkakandakuba sa pagkayod? Ako, di ba? Ikaw tong padre de pamilya. Inaalagaan ko naman yung anak natin Inaalagaan mo nga pero pag uwi ko, inaalagaan ko pa kayo pareho. Alam mo, pagod na ako makisama sa nanay at kapatid mo. Para namang hindi mo nahahalata na ayaw nila sa akin tapos gusto mo pang ipagsiksikan kami rito ng anak mo? Anong klaseng padre de pamilya ka? Hindi ko naman kasalanan kung ayaw sa'yo ng nanay at kapatid ko. Kasalanan mo na yun. Ano ka mo? Kung pinakikisamahan mo sana sila ng maayos, di walang gulo sa pamilya natin. Ganun lang yun. Ako pa talaga yung walang pakisama? Alangan namang ako o yung anak natin. Ikaw lang naman yung may problema kina nanay at ate. Dadamay mo pa ako sa kalokohan mo. Ang ayos-ayos na nga natin dito. Mabuti pa, masayin mo na lang ulit ako. Masayin mo yung mukha mo!
Hindi po naging maganda ang takbo ng usapan namin ni Tuti Papadudut. Umasa ako na maintindihan niya ang pinupunto ko pero nagkamali ako, Papadudut. At nauwi pa nga ang simpleng usapan namin sa pagtatalo. Hindi ko po maintindihan ang gusto at mga katwiran niya at hindi rin niya maintindihan yon sa akin. Nang mga panahong yon ay alam kong walang patutunguhan ang usapan namin. Kaya ako na mismo ang nagpatalo at nagpakumbaba. Pero hindi ibig sabihin noon ay sinukuhan ko na rin yung pangarap kong bumukod kaming pamilya. Yun po ang hindi maintindihan ni Tuti. Sa tingin ko kasi mas gusto na niyang makitira kami sa bahay ng nanay niya kasama ang ate niya sa panghabang buhay. Ginagalang ko ang pamilya niya at nakikisama po ako sa abot ng aking makakaya. Pero habang tumatagal ay ramdam kong wala sa pamamahay na yon yung peace of mind ko. Kaya desidido po ako na bumukod na kami. Kaya lang ewan ko ba naman sa kinakasama ko hanggang sa nagdaan pa ang mga araw. Nagulat na lamang ako dahil nakarating pala sa nanay at ate niya ang pinag-usapan naming dalawa matapos niyang magsumbong sa mga ito at palabasing ako ang masama. Walang araw simula noon na hindi ako pinaringgan ng nanay niya tungkol sa kung paano ko raw planong ilayo sa kanila ang anak namin. Pero kapag sila naman ang may kailangan sa akin, akala mo'y kung sinong maamong tupa kung umasta, Papadudut. Ate Suzanne, nakita mo ba si Mama? Umalis siya na malengke. Bakit mo siya hinahanap? Mag-aabot lang sana ako ng ambag para sa kuryente at tubig. Nandito naman ako. Sa akin mo nalang iabot. Kasi… Akin na sabi. Dami mo pang patalastas dyan. Ito lang? Ha? Lumaki yung bill natin ngayon kasi mainit. Baka naman pwede mong dagdagan tong ambag mo. Magkano ba? Kahit 250 lang. Ate Yan ang gusto ko sa'yo Madali kang kausap. makikisuyo na lang ako kay Mama. Pasok na ako sa kwarto. Sige, pero teka lang. Teka lang naman, Janet. Ano yon? Baka naman may naitatabi ka pa dyan. Kulang pa ba yung bigay ko? Hindi, okay na to. Pero ako kasi yung may kailangan. Baka pwede mo akong pautangin kahit 1,000. Naku ate, sorry. Pero wala na akong pera rito. Anong wala? Nakita ko may nakaipit dyan sa wallet mo. Patingin ako kung wala. At bakit ko naman ipapakita sa iyo yung wallet ko? Kasi may pera dyan. Wala nga. Kung meron man budget na ng anak ko yun. Babayaran ko rin naman Pahiramin mo na kasi ako, importante lang. Sorry ate, pero importante rin kasi yung paggagamitan ko ng pera. Wala akong extra money dito. Damot mo naman, isampid lang naman kayo rito sa bahay namin. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nag-aambag naman kami, hindi kami nakikitira ng libre rito. Huwag mong isumbat sa akin yung ambag nyo kasi responsibilidad nyo yon. Ano kayo, siniswerte? Dapat nga wala kayo rito Kung hindi ka lang inuwi ng magaling kong kapatid. Napakadamot mo. Hindi naman sa pagmamaramot pero sinabi ko na wala akong may papautang. Tsaka madali naman akong kausap kung meron man, alam mo yan ate. Ilang beses na ba kitang pinahiram? Kung tutuusin ako nga ang dapat magalit kasi mas marami ka pang utang na hindi nababayaran sa akin. Ay wala akong natatandaang nangutang ako sa'yo na hindi ko binayaran. Oo, kasi tuwing sinisingil kita, lagi mo ko inaaway at sinusumbatan. Kaya hindi na lang kita sinisingil kahit na nakakainis. Naiinis ka pala di sana siningil mo ko para na ipakain ko sa'yo yung pambayad ko. Tingin mo sa akin walang pera? Kung may pera ka naman pala, bakit ka pa nangungutang? Sumusobra ka ng babae ka. Kapal ng mukha mo. Kung di ka lang nanay ng pamangkin ko, matagal na kitang sinabunutan palabas ng pamamahay na to. Naku, manda ka. Isusumbong kita kay Mama. Hindi po yun ang unang beses na umutang sa akin si Ate Suzanne. Maraming beses na po at lahat ay pinagbigyan ko naman. Kaya lang may ilang utang na siyang hindi binayaran sa akin. Marami po siyang dahilan kapag sinisingil ko tapos madalas ay siya pa ang galit at nanunumbat. Ako na lang po ang nahiya kaya hinayaan ko na lamang ang mga utang niya. Pero nang panahon na yon ay naghihigpit ako ng sinturon at hanggat maaari nakabudget yung perang ilalabas ko.
Hindi naman ako pumalya sa pag-aabot sa kanila ng ambag namin sa bills, pero hindi nakasama sa budget ko yung pagpapautang. Kaya nga galit na galit sa akin si Ate Suzanne at kulang na lamang ay isumpa niya ako sa mga pinagsasabi niya sa akin. Kung makapagsalita siya, akala mo'y hindi ako naging mabait sa kanila ng nanay niya. Nagsumbong po ako kay Tuti tungkol sa mga sinabi ng ate niya sa akin, pero pinagkibit balikat lang niya yon. Pagpasensyahan ko na lang daw si Ate Suzanne kasi nga ay nangangailangan din yung tao. Sasama raw talaga ang loob nun kasi hindi ko na nga pinautang kahit na may naitatabi naman akong pera. Alam din kasi ni Tuti na nag-iipon ako para sa plano naming pagbukod. Dahil sa pagkampi niya sa kapatid niya ay nagalit po ako sa kinakasama ko. Hindi ko po inaasahan na mas kakampihan niya ang pamilya niya kaysa sa akin. Doon ko po naisip na hindi niya talaga kami mahal ng anak niya at sa una lang siya magaling. Kasi kung mahal niya kami, may pangarap siya sa amin kaso'y wala nga po, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sobra na ang stress ko sa poder ng biyenan ko kaya humina na rin ang resistensya ko, Papa Dudut. Nagkasakit ako noon at umabsent sa trabaho kaya lumiit ang sweldong na iuuwi ko. At nung isang beses na hindi ako nakapag-abot ng pang-ambag sa bahay, binungungaan pa ako ng nanay at ate ng kinakasama ko. At ang masakit doon ay walang ginawa si Tuti kaya sa kanya ko minunto ng galit ko. Sinisi ko siya kung bakit miserable ang buhay namin sa poder ng pamilya niya. Dahil tamad siya at wala siyang pangarap sa amin ng anak niya. Nagalit sa akin si Tuti kaya sinampal niya ako, Papa Dudut. Yun ang unang beses na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Kitang-kita ko sa mga mata niya na wala siyang pagsisisi at pinamukha niya sa akin na kasalanan ko dahil masyado raw ako madaldal at masakit magsalita. Hindi ko siya kinausap pagkatapos ng away naming yon pero nagulat na lamang ako dahil nang mga sumunod na araw ay pinagchismisan ako ng nanay at ate niya. Naulit pa po yun hanggang sa hindi nila itinago sa akin na ako yung pinag-uusapan nila, Papa Dudut. Ang sarap nitong beefsteak. Paborito ko to, Ma. Dahan-dahan lang sa pagkain, nak. Baka mabulunan ka. Huwag ka nga magsalita habang kumakain. Nalalaglagan yung mga kanin mula sa bibig mo. Arte mo naman, ate. Oh, bakit di ka kumakain, Janet? Ayaw mo ba ng ulam? Gusto po. Makikisuyo nga ng kanin, be. Ikaw na, abot mo na yan. Kumakain ako eh. Nagdadabog ka ba? Hindi po, Ma. Nagdadabog ka eh. Saka bakit salubong yung kilay mo? Ano bang problema mo? Tatapatin ko na po kayo. Nung nakaraang araw kasi narinig ko kayo ni Ate Suzanne na pinag-uusapan ako tapos nagtatawanan pa kayo. Nung nakaraang araw? Pinag-uusapan ba natin siya, Suzanne? Ewan ko dyan sa babaeng yan, Ma. Mabuti pa, kumain ka na lang dyan, Janet. Baka naman yung sinasabi mo yung kinwento sa amin ni Tuti tungkol sa pagiging bastardo mong anak. Tama, di ba? Ay oo, naalala ko nga. Huy, Ma, bakit mo naman sinabing kinuwento ko? Totoo naman, di ba? Kanino ba namin malalaman? Di sa'yo lang naman. Naman eh. Grabe, no? Pinagsamantalahan lang pala ng tatay mo yung nanay mo kaya ka nabuo. Kung tutuusin, daig mo pa yung putok sa buho. Kaya siguro nung nag-asawa yung nanay mo, hindi ka niya paborito. Walang may paborito sa'yo sa pamilya nyo kasi bastarda ka lang. Ang kapal naman ang mukha mong insultuhin ako. Ay bakit? Totoo naman ang sinasabi ko Pati pala sa sarili mong pamilya, sampid ka lang. Parang kung ano ka lang dito sa pamilya namin. Sampid. Tama naman si Suzanne. Kaya bakit ka nagagalit, Janet? Kasi mali yung sinasabi nyo. Anong mali doon? Nanay mo nga mismo ayaw sa'yo. Kaya bakit ka pa magtataka kung kahit kami ni Mama, ayaw rin sa'yo? Ate Suzanne, tumigil ka na. Ay ba't ako titigil? Ayaw mo bang marinig ng babaeng yan? Na hindi talaga namin siya gusto sa pamamahay na to?
Hindi nyo na kailangan sabihin kasi simula pa lang nung una, alam ko na yon. Nararamdaman ko na yon. Alam mo naman pala eh. Pero bakit hanggang ngayon pinagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo sa bahay namin? Matagal ko nang gustong umalis dito pero yung magaling mong kapatid ang ayaw umalis dito. Oh, bakit ako nasisi dyan? Totoo naman ang kasalanan mo eh. Kasi hanggang ngayon nagtatago ka pa rin sa saya ng nanay mo. Sobra ka na magsalita, Janet ha? Bakit nasasaktan ka? Hi, Janet. Kung babastusin mo lang din yung pamilya namin dito pa mismo sa loob ng bahay ko, bukas ang pinto. Umalis ka na. Aalis talaga ako! Ang tagal ko nagtiis sa pamilya nyo. Ginalang ko kayo, nirespeto, pinakisamahan. Wala akong natatanda ang ginawang masama sa inyo. Ako pa nga ay bumuhay sa anak nyo pero ni minsan ba nagpasalamat kayo sa akin? Hindi! Wala man lang ako narinig na salamat, Janet. Kasi puro na lang masasamang salita yung sinasabi nyo sa akin. Pagod na ako makisama sa inyo, kaya mabuti pa magkanya-kanya na lang tayo. Uy, Janet, paano naman kami ng anak mo? Isasama ko yung anak ko. Maiwan ka rito. Total, irresponsable ka namang padre de pamilya. Kay Tuti ko lang po na ikwento ang tungkol sa nakaraan ko kaya grabing sama ng loob ang naramdaman ko nang ikwento niya yon sa pamilya niya. Pakiramdam ko ay trinaydor niya ako matapos akong insultuhin at pagtawanan ng nanay at kapatid niya. Doon na nga ako napuno at hindi ko na nakontrol ang galit ko kaya pinatulan ko na sila. Alam kong mali pero sinubukan ko namang magtimpi at magpakumbaba. Kaya lang ay masyado silang mahilig makisawsaw sa buhay ng iba na para bang wala silang sariling buhay, Papa Dudut. Nang araw na yon ay nag-alsabalutan kami ng damit at gamit ng anak ko. Hindi ko pinakinggan si Tuti matapos niya kaming pigilan at sawang-sawa na akong pakisamahan siya at ang kanyang pamilya kaya buo na ang desisyon kong umalis kami ng anak ko. Kung ayaw niyang sumama, maiwan siya sa nanay niya, total ay doon naman siya magaling. Noong matapos kong iimpake ang mga damit at gamit namin ng anak ko ay agad na akong lumabas ng bahay nila at nagtawag ng tricycle. Umiiyak ako noon pero hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Tinuloy ko ang pag-alis kahit na hindi ko pa alam kung saan kami pupunta ng anak ko. Buwaba kami noon sa isang fast food chain at doon ko muna inayos ang sarili ko bago ko tinawagan ang mga kapatid ko. Mabuti na lamang dahil yung bunso namin ay naawa sa kalagayan naming mag-ina kaya pinatuloy niya kami sa bahay nila. Bumiyahe kami ng ilang oras ng anak ko papunta sa Rizal kung saan sila nakatira. Marami nang nagbago sa amin ng mga kapatid ko. Kung nung mga bata kami hindi kami malapit sa isa't isa ay masasabi kong nag-mature na kami nitong tumanda na kami. Kaya nga galit na galit sila nang malaman ang naging buhay ko sa piling ng dati kong kinakasama. Sinuportahan nila ako at pinatira ng bunso kong kapatid hanggang sa makaipon ako at makabukod ng anak ko. Mahirap maging single parent pero mas naramdaman ko yung peace of mind na matagal ko nang hinahanap nang makaalis kami sa poder ng pamilya ni Tuti. Kaya lang pagkaraan ng isang araw ay bigla na lamang nagpakita sa akin sa pinagtatrabahuhan ko ang dati kong kinakasama, Papa Dudut. Janet! Sandali! Sandali lang naman oh. Usap muna tayo. Ano pa bang pag-uusapan natin? Marami. San ba kayo tumutuloy ng anak natin ngayon? Miss na miss ko na kayo eh. Wala ka nang pakialam doon. Please naman oh. Pag-usapan natin to. Nakikiusap ako sa'yo. Ilang beses ko bang dapat sabihin na wala na tayong pag-uusapan? Nasabi ko na lahat bago ako umalis sa inyo. Hiwalay na tayo. Tigilan mo na kami ng anak ko. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Kaya sana ayusin natin to. Sige na oh. Hindi mo kami kayang mawala? Sana naisip mo yan bago tayo umabot sa ganito. Kaya nga sinisisi ko yung sarili ko kasi huli ko na naisip yung bagay na yun. Hulaan ko. Hindi mo talaga yan maiisip kung hindi nangyari sa atin to. Kaya tama lang na lumayo na kami ng anak mo sa'yo at sa pamilya mo. Kahit na mahirap maging single parent, titiisin ko kesa naman makasama pa sa iisang bubong yung nanay at kapatid mo. Alam mo kung tutuusin,
Matagal na nga pala akong single parent. Simula nung hindi ka na maghanap ng trabaho at umasa na lang sa pamilya mo. Kaya nga magbabago na ako. Mag-a-apply na ako ng trabaho. Sana noon mo pa yung ginawa kasi huli na ang lahat ngayon. Janet naman eh. Be, please. Huwag mo ako matawag-tawag na be. Naaalibadbaran ako sa'yo. Gusto mo bang lumaki na walang tatay yung anak natin? Mas gusto ko ng ganun kaysa naman magkaroon siya ng tatay na katulad mo. Kung alam ko lang na magiging batugang ka, sana hindi na ako pumayag na magpabuntis sa'yo. Kung makapagsalita ka, akala mo nalugi ka. At bakit hindi ba? Mahigit 1 taon din kaya akong kumayod para sa pamilya natin kasi nga tamad ka. Ako yung nanganak sa atin, di ba? Ako yung operada pero ako yung kulang na lang na magkandakuba sa pagbabalat ng buto para lang may panggastos tayo. Pag-ambag sa bahay nyo at pambayad sa utang natin sa nanay mo. Tapos tingin pa rin nila sa akin masama. Kinausap ko na sila. Ayaw din naman nilang mapalayo sa anak natin. Bumalik na kayo sa bahay. Magsimula tayo ulit. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi na ako sasama pabalik sa'yo sa bahay nyo. Kasi pag nagtagal pa ako ron, baka masiraan na ako ng ulo. Sapat na yung ilang taong pakikisama ko sa pamilya mo, Tuti. Sapat na rin yung panahong sinayang ko sa'yo at sa pag-asa magbabago ka pa para sa pamilya natin. Gusto ko naman pagtuunan ng pansin ang kinabukasan namin ng anak mo kasi hindi mangyayari yun kung doon pa rin kami nakatira sa inyo. Sobra ka namang ma-pride. Di ba ang mga babae sumusunod sa mga asawa nila? Hindi naman kita asawa. At saka bakit kita susundin? Hindi ka nga marunong magdala ng pamilya. Kaya dyan ka na. Huwag mo na kaming guluhin ang anak ko. Hindi ninyo ako masisisi kung bakit ayoko nang sumugal muli kay Tuti. Pagod na akong maniwala sa mga sinasabi niya tapos sa huli ay hindi naman niya tuto pa rin. Ako lang din ang masasaktan sa dulo kasi aasa na naman ako at mabibigo. Kaya nga kahit mahirap maging single parent ay wala akong hindi kakayanin alang-alang sa anak ko. Siya po ang naging inspirasyon ko sa buhay para magsikap at magpatuloy. At sa tulong ng mga kapatid ko ay nakapagtrabaho ako ng maayos. Hindi nagtagal ay nag-resign ako sa factory at nag-aral ng hairstyling. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita pa ako kay Tuti, meron pa naman po. May bago raw siyang kinakasama at katulad ko noon ay dinala din niya at tinira sa bahay nila ngayon. Sa totoo lang ay wala na akong pakialam sa kanila. Hindi na rin ako naghahabol ng sustento sa dati kong kinakasama para sa anak namin dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabago. Ayaw ko lang mangonsumi habang buhay na kasama siya kaya nakipaghiwalay na ako. Sa kasalukuyan ay masaya kami ng anak ko at kahit na ilang taon na ang lumipas ay alam ko sa sarili ko na kayang-kaya kong malagpasan lahat ng pagsubok dahil kasama ko ang anak ko at ang pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Umaasa po ako na sana'y mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat po sa Barangay Love Stories and more power sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janet. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.